Itong nako, hindi magugusto na naman ni Sara, may natuklasan na naman si Ridon, no? Na itong na-interview si Joel Chua kanina, nakapo, tinanong, nakapo, gaano ba kabigat yung bagong ebidensyang yan? Ano ba yung ebidensyang yan? Alamin na natin. Ito yan, mga kapsat, no? Check natin. Aloy Bautista, good morning. Ay, bakit ito? Mali. Nalik ko lang eh. Joker. Ito po yung bagong ebidensya. House Prosecutor Panel may bagong ebidensya umano versus VP Sara Duterte sa issue ng hindi pagdeklara sa mga ari-arian. Ay, Diyos ko po. Na-discovery umano ng House Prosecution Panel na ang bagong ebidensya laban kay VP Sara Duterte kaugnay sa reklamong impeachment na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at hindi dinedeklara na ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Network or SALN. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, natuklasan nila ang ilang personal na ari-arian ng Vice Presidente na hindi umano nakasaad sa kanyang SALN, no? Hindi tinutukoy ni Ridon ang eksaktong ari-arian, ngunit sinabi nitong nakatala ang mga ito sa mga record ng ilang tanggapan ng pamahalaan. Ay, grabe, Diyos ko po. Aniya, kabilang ang mga batayan ng aligasyon ng unexplained wealth ang umano'y hindi nadedeklarang mga ari-arian ng Vice Presidente at ang kanyang asawa, kabilang na ang ilang mga bank accounts at iba pang mga personal na ari-arian. Dagdag pa ni Ridon, ang halaga ng naturang ari-arian ay maaaring umabot sa milyong-milyong piso at higit umanong mahalaga sa usapin ng hindi paglalagay nito sa SALN. Kaya pakinggan na natin. Ha? Interview kanina ito ni Attorney Joel Chua. Pasok, Attorney. Bawasan natin yung background music ng konti. Again, sa mga bagong pasok, syempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Shout out ulit kay Aloy Bautista, Desert Spring, Kabsat Makoy, Miss Suzuki. Shout out sa inyo. At sa lahat, shout out po. Alright, let's do this! Pasok! Tama po natin si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member po ng House Committee on Justice at prosecutor ng House Prosecution Team sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong Chua. Welcome back po. Hi, Kong. Welcome back. Hi, Victoria and Christian. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Salamat po. Good morning, sir. Thank you so much. Sir, may binabanggit po si Congressman Terry Ridon na may bago raw kayong ebidensya ang prosecution panel ng House. Baka naman, Sabi may niya, idea po ba kayo? May naman. bibigay ba kayo sa amin? Sabi niya may pasabog pa raw po mula doon sa mga una nating ipinakita sa mga hearings. Siguro antayin muna natin ma-finalize namin. Sa ngayon kasi, ang pinaghahandaan pa lamang muna namin itong pre-trial brief na isusumite po namin by Monday. So, nire-review pa to para ma-finalize na hopefully by tomorrow, and then sa Monday, ito ay aming isusumite na dahil naghahanda na rin kami sa aming pre-trial conference pagdating po ng Huwebes. Pero gaano po kayo ka-confident dito sa mga bagong ebidensya na ito, Kong? Kasi the last time na naglabas tayo ng mga talagang malalaking bagong ebidensya ay nung nasa kamay pa ng House Justice Committee yung articles of impeachment at lumusot, di ba? Lumusot sa plenaryo na ipasa natin sa Senado. Pero this time, ano po ang magiging pagkakaiba doon sa mga bagong ebidensya? Well, confident naman tayo maski doon sa dati nating mga ebidensya na nailabas. In fact, kung makikita po ninyo, marami po ang tumaas yung interest ng mga kababayan natin dito sa impeachment nung naglabasan na ang ebidensya doon po sa Committee on Health, sa Justice Committee. Kaya kami po ay confident naman po kami na ito pong mga ebidensya na ipipresenta po namin ay magiging malakas. Ang hinihingi lamang po namin ay sana mapagbigyan po kami ng mga huwes o ng mga senator judges na ito po ay mailatag namin ng maayos. Opo. I'm sure, Kong, ilang beses na kayo natanong, pero for the sake lang din po ng ating mga kapamilya, ano nga po ba ang mangyayari dito sa pagsasubmit ninyo ng pre-trial brief? Ano po ba ang lalaman niyan? At ano ang mangyayari doon sa pre-trial conference sa Thursday naman? Get ready to impress with Nivea Men Cool Kick. Enjoy up to 72-hour protection. Nivea Men is for skin. Yung pre-trial brief, basically, yan po yung parang kumbaga game plan eh.
So yan po yung magiging roadmap sa proposal po namin. Pagdating naman po sa pre-trial conference, dito po yung mga stipulation of facts, yung mga marking of evidence, identification of witness. So ito po yung mga pag-uusapan po doon. So kaya po ginagawa po ito para ma-shorten na yung trial at hindi po ito Telenovela. mga tingin namin, yung mga bagay na pinagkakasunduan naman namin, mga facts na pinagkakasunduan po ng panig ng prosecution at ng depensa ay hindi na kailangan pampatunayan pagdating po sa hearing. At saka isa rin po ng purpose dito ay para maiwasan po yung mga surprises. So sa ngayon sir, tama ba 25 yung witnesses po ng prosecution team? More or less po. At so from June 18 to July 6, ano naman po ang mangyayari? Or to before July 6, ano naman ang mangyayari po, Kong? Sa June 18 po, dito po gaganapin yung pre-trial conference sa ganap ng alas 9 ng umaga sa Senado. Pero ang pagkakaintindi ko, ito po ay hindi open for public. Yes, opo. So, normally sa mga hukom, ginagawa nga lang po yan sa clerk of court eh. So, ganun din dito. So, ang mangyayari po niyan, between 18 to 25 ay yan po yung preliminary conference at between 26 to 30, dito po yung mga komento ng bawat isa sa mga pre-trial conference. At dito na rin maglalabas ang pre-trial order kung ano po yung mga napagkasunduan sa pre-trial conference. At pagdating po sa July 6 ay ito po yung nakakalendar ng schedule ng simula ng hearing. Sir, wala ba kayong nakikita na magiging harang, balakid dito po sa mga proceedings na ito? Kasi medyo mahaba pa yung timeline bago yung mismong start ng at main trial eh. Well, Considering, sir, tuloy-tuloy na po ito dahil matagal na po itong inaabangan ng ating mga kababayan. Last year yan. Ako naniniwala na hindi naman po lahat kasi ay lahat po, kaya po gusto nang matuloy itong impeachment. Para at least marinig din nila ang panig ng kabila, ng depensa. Hindi naman ibig sabihin nito ay sinasabi na siya ay guilty. So siyempre gusto rin nila marinig. Ano ba yung depensa ng ating vice-presidente? Kasi sir, considering na ang dami nga pong nangyayari sa Senado ngayon, meron pa yung security threat, di umano, you don't see any pagharang na possible na mangyari pa dito sa mga proceedings? Well, I hope the Senate will be able to manage yung mga ganitong threat. Kami kasi sa prosecution, sa panig naman namin, ang focus namin is yung itong nalalapit na pre-trial conference at syempre yung eventually yung trial. So kung ano man yung mga, syempre hindi maalis, may mga agam-agam din, but at the end of the day, mas kailangan namin mag-focus dito dahil yung mga threat na yan ay sila ang sa Senado yan kumbaga call nila yan lalo na yung mga leader po sa ating Senado. Opo. Pero nakikita po ba ninyo, Kong Chua, na itong mga nangyayaring drama, mga threat, di umano sa Senado ay efforts din para na may kinalaman po sa impeachment trial para hindi matuloy or whatsoever? Definitely. In fact, nakikita nga namin to parang diversionary tactic para malihis ang atensyon ng ating mga kababayan dito. Kasi kung makikita ninyo yung chronological of event, nung araw na kami nagbobotohan dito po sa Kongreso para sa plenaryo, para sa impeachment, yun din yung araw na nagkagulo sila. Yun yung unang araw na nagkagulo sa House, sa Senate leadership. After 3 days, kung kailan naman na isinusumite yung aming articles of impeachment sa Senado, doon din naman nagkaroon ng putukan. So, hindi ko alam kung ito coincidence o talagang intentional, but syempre hindi mo rin maaalis na may mga kakahakang ganito. Opo, pero handa na nga po ba tayo doon sa trial proper at least? Kung ngayon pa lamang po, medyo hindi po pang kalinawan doon sa estado ng Senado. Although in-acknowledge na ng House, pati ng Malacanang yung block ni Gatchalian as majority, pero yung kabilang panig patuloy pa rin pong iginigiit. At I think yung last statement ni Senator Cayetano, siya ang presiding judge sa kanyang paniniwala. Basta't kami po, sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para makapagprepara dito sa nalalapit na impeachment trial. So, at isang araw nga, di ba, in-announce na yung ating mga private prosecutor na tumutulong po sa amin. So, confident naman po tayo na sa aming banda ay gagawin po namin ang lahat para mailatag ng maayos itong mga ebidensya sa impeachment trial. Kung yung bang pre-trial brief, kayo mismo ang magsasubmit po o messenger na lang po yan? Ang SecGen po ang magsasubmit. So wala po muna doon ang mga House prosecutors pati po yung mga private prosecutors. Sa Thursday na kayo, sir? Sa pre-trial conference po kami pupunta. So sir, na-introduce na nga yung first batch ng prosecutors. Ilan pa yung mga tutulong sa inyo na private prosecutors po?
May mga may mga kino-consider pa kami kasi siyempre depende sa kanilang mga specialization. So tinitingnan din po namin at sinasala rin po namin. Siyempre ayaw mo naman na mapasukan ka ng mga abogado na baka mamaya naglilik lamang ng mga information sa kabila, di ba? Correct. So importante sa amin unang-una kung ano yung may kukontribute nila sa grupo. Pangalawa, siyempre importante rin na pro bono. Malaking bagay po sa amin yan. Opo. Tapos pangatlo, yung kanilang siyempre yung kanilang magiging papel dito. Okay. So, matinding screening din, sir, ang pinagdadaanan ng mga Yes, nag-volunteer. may mga nag-i-screen po talaga, may mga in-charge po dyan. Dahil kasi mahirap mga mamaya, siyempre alam naman natin, ito po ay mga kalaban po natin, mga batigan na abogado. At siyempre hindi mo naman maaalis no, na may mga information na sinisecure kami na hindi po pwedeng malaman ng kabila until such time na dapat ito mailabas na. At kasama po kayo doon ng mga public prosecutors sa sumala dito po sa mga private prosecutors. Nag-apply po ba sila or kayo ang nag-handpick sa kanila? Ano po? Nag-apply po ba sila sa inyo or kayo po ang May mga nag-scout sa marami kanila? po sa kanila talaga nag-volunteer. Ako po, meron pa nga po ako natanggap sa mga messenger na humihingi na nag-volunteer. At yun naman po kasi ipina-forward na po namin sa mga kasama namin na kumahawak po na ganyan. Kung ang conviction ay kailangan dapat 16 yung makuha for the conviction. Pero may ugong na parang balak daw bang bawasan I-adjust ang numero. yung i-adjust parang from 24 kasi gagawing magiging 22 dahil si Senator De La Rosa ay nagtatago, si Senator Jinggoy Estrada naman ay nakakulong. Ano ang take nyo doon, sir? Dapat bang ibaba ang threshold? Well, sa akin personally, no, kung ako yung tatanungin, of course, hindi ko pa naman ito hindi pa naman namin ito na pag-uusapan, no. Pero kung ako tatanungin, kung yung threshold ng quorum ay bumaba at hindi naman sila makakapag-participate, so paano sila makakaboto ng tama? Kasi alam mo, malaking bagay na yung huwes o yung judge, yung senator judge, ay nakikita yung kung paano sumagot yung mga testigo. Dahil doon, makikita mo kung ito'y nagsisinungaling o hindi. Ngayon, kung ikaw ay wala doon sa kote at talaga namang physically impossible na dumating ka doon, so paano ka boboto? Paano mo rin ma-assess kung yung testigo ay nagsasabi ng totoo o hindi? Pero hindi ba yan mako-question, sir, na violation ng Oo. impeachment court rules, if Or ever? ano ba ang rules? Ano po ba itinatakda ng rules kapag sa hanay po ng mga senator judges, apparently, merong ilan na hindi makakasupot dahil may mga gantong circumstances, nakakulong, nagtatago sa kaso? Ako tingin ko yung batas no na applicable sa quorum, dapat yun din yung applicable dito. So, Kasi di ba nagkaroon sila ng issue doon sa quorum kung saan sinasabi nga naman ng Korte Suprema mismo nagsasabi na siyempre kung sino lang yung talagang physically present na at imposible naman na makakaboto pa yung iba, paano mo ibibilang yung sa quorum? So for purposes of the numbers, so paano rin sila paano mo rin i-consider sila kung physically imposible rin naman sila na makaka-attend doon? So in the case of Senator Jinggoy, hindi pwede talaga yung online Sa participation? akin pong personal na paniniwala. Pero ito naman ay personal ko lamang po. Hindi pa Opo. naman po. Siyempre, napakamarami pa pong usapin yan. Marami pa pong mga legal expert na I'm sure na pati sila hindi rin magkakasundo-sundo. Alam mo naman ang mga abogado, may kanya-kanya mga opinion Opo. lahat eh. Pero kayo, sabi nyo nga po, personal nyo pa lang ito, pero mapag-uusapan nyo rin kaya yan sa prosecution team at later on, will you propose that? Or pwede ba Ay, yan? ako po kasi ni-raise ko yan eh. Once na nag-meeting kami na if this could be applicable sa bilang ng quorum, bakit hindi ito applicable din pagdating sa botohan? Because how could you expect na yung dalawa i-consider mo kung wala naman sila from the very beginning sa trial? So paano magiging basis nun? So pwede nyo erase Diba? yan sa impeachment court, sir? Ano pa? Pwede nyo pong erase yan sa impeachment court? Struggling to get traffic? You're missing out on the world's most powerful platform. Siguro pag-uusapan pa namin kasi hindi namin masyadong napag-usapan yon dahil nga more on nakafocus kami dito sa pre-trial brief dahil may deadline tsaka yung sa pre-trial conference. But it was in passing ba na pag-usapan din yan. Pero wala pang definite kung ano yung aming talagang magiging stand dito. Sir, ang argument naman ng iba, kung hindi papayagan sina Senator De La Rosa, Senator Jinggoy na mag-participate, may mga madi-disenfranchise na botante. At Okay. ilang milyon din daw po yun. Ano po ang reaksyon nyo naman doon? May mga madidisenfranchise. Pero nakita naman po natin yung sitwasyon eh.
mas unfair naman din siguro doon sa mga people of the Philippines o dito po sa mga kababayan natin, no, na humihingi din ng hustisya dito sa impeachment. Dahil paano nga naman sila boboto? Paano sila makakapag-assess ng tama? Remember, doon sa oath of office ng mga senator judge, kailangan they should be politically impartial. So, could you imagine, wala ka doon sa hearing? Paano ka boboto? Paano ka magre-register ng boto mo? Anong pagbabasihan nila kung hindi nila Anong basis nila? At saka paano sila makakaboto kung hindi rin allowed yung electronic voting? Pero syempre ipinupush pa rin niya nung kabilang panig, hindi ba yun ang pending na mga ipinupush ni Senador Marcoleta na naging dahilan nga para mas lalong lumalim yung pagitan nila ng mga kapwa senador. Pero alam mo, kasi iba yung iba yung trial. Iba rin yung legislative pag magpapasa ka ng mga legislative measures. Kasi sa trial, napakahalaga na inoobserbahan mo yung demeanor ng mga testigo. And in fact, never ka namang makakakita sa justice system natin na online. Paano ka magkakandak ng cross-examination, ng direct examination ng online? Paano ma-assess ng huwes, ng judge, ng senator judge? Kasi kasama yan sa kanilang pag-assess sa mga testigo. Yung demeanor, tinitignan, inoobserbahan yan. Kaya nga po, pagdating sa mga appellate court, pagdating po sa issue ng facts, ay hindi na po ito ipinakikialaman. Kasi ang sinasabi ng Korte Suprema, yung korte kung saan ito ay tinray, sila ang best na makakadetermine ito kasi sila yung nandoon at na-assess nila yung mga testigo ng maayos, yung mga demeanor nito, kung ito ay nagsasabi ng totoo o hindi, based sa kanilang mga body language. So kung hindi ka uma-attend, paano mo ma-assess lahat ito? At kung isa rin po sa inaabangan, kung sino ba talaga yung magiging presiding officer, dahil inamyandahan nga po ng Senate yung impeachment, yung rule, na pwedeng yung Senate President ang maging presiding officer, pero pwede rin na mag-elect kung may majority. So, ang lumalabas sa pangalan, aside from Senator Sherwin Gatchalian, possible daw, Senator Cheese Escudero, Senator Kiko Pangilinan. Kayo ba ay may concern regarding sa kung sino ang possible mag-preside? Ang sa akin lang naman, alam mo naman lahat naman sila capable, no? Lalong-lalo Senator Cheese, si Senator Pangilinan, mga abogado kasi yan Ang sa amin lang, sana mag-exercise. Hindi namin sinasabi na kami ay panigan. Ang gusto lamang namin ay mag-exercise ng political neutrality. Bigyan kami ng pagkakataon na mailahad o mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano kaganda ang aming ebidensya, kahit na gaano kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman ay haharangin sa pamamagitan ng mga objection at isusustain nila yung mga objection, so paano rin namin mailalatag yung aming mga ebidensya? Malaking hamon din po sa inyo yun, sir. I'm sure may mga tatayo dyan para magharang nga ng ebidensya. Yung po naman talaga yung magiging papel ng depensa. At saka yung possibility nga na dahil ang Cayetano Block may panindigan din sila as sila ang majority, sila ang dapat na presiding judge, si Senator Cayetano. Correct. Paano pang nag-conduct sila ng hiwalay din? Kung yung sa Blue Ribbon Committee hearing pa nga lang, di ba, nagkanya-kanya sila. How much more sa impeachment trial, maaari kayong mauwi rin sa ganun? Kasi po, napakahalaga nung magiging presiding officer dahil ito po yung pupukpok May mga pagkakataon na siya talagang magro-rule ng mga objection. Pwede pong siya mismo ang mag-rule, pwede rin naman na ibato niya ito via botohan sa mga senator judges. Pero nakita naman po natin, most of the time, kung ang presiding officer siya mismo ang magro-rule ng mga objection, ay napakahalaga po ng kanya magiging papel dito sa impeachment trial. At siguro panghuli na lang po sa akin, sir, any last thoughts on the impeachment proceedings, lalo nga po at puusad na po tayo dito po sa pre-trial conference? Ano pa? Sorry. Any last thoughts lang, sir? Baka may gusto po kayong yun mensahe. lang naman sa akin. Yun lang naman. Dahil ito naman po kasing impeachment ay matagal nang inaabangan, siguro nararapat na tapusin na po natin ito. Ito po ay hinihiling na rin ng ating mga kababayan na simulan na at tapusin na. Sana po yung mga effort na ito ay i-derail, na ito po ay ipatigilin o kung ano-ano pa man, sana tumigil na po. Sana po patapusin na po ninyo itong impeachment nang magkaroon na rin po ng closure. Alright. Kong Chua, thank you so much po at see you po sa Senado Good next luck, week. sir. Ingat po. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo. Salamat, Congressman Chua or Joel Chua. Siyempre gagawin nilang palaan kasi wala silang may sasagot, Congressman. Hindi nila kayang sagutin yan ng harapan. Kaya lahat ng technicalities, hanggang dun lang ang kaya ng kampo nila. Ganun lang. Walang bloodbath. Mamaya pag-usapan natin yung baby bath na yan. Diyos ko po, Rudy. O siya, mga basat, again, shout out sa mga bagong kasama natin. Nandiyan si Chessmaster, si Elican, si Miss Suzuki, si Ronaldo de la Ronald Frederico, Pax de Mesa, si Maki Kwan, sino pa ba? Si Ayam Batman, Roberto Cabe,
Sino pa ba? Kabsat Makoy, Desert Spring, Miss Suzuki, Mabel Kinjo, Elican del Carmen, Liberty Arceg, at saka sa lahat, shoutout sa inyo. Good morning, happy weekend. Next topic tayo, Mabsat. Countdown muna tayo in 30 seconds. Here we go.